Ikaw na babae ka ha? Kaya aga-aga nakataas na naman ang paa mo sa bangko habang nagsiselfone. Abay, wala ka na ibang ginawa kundi ang magpasarap sa buhay mo. Kung bakit kasi hindi ka pa lumayo sa bahay na to eh. Kaya mo namang buhayin ang sarili mo. Hindi yung umagang pagkagising ko wala pa rin sinaing para sa umagahan natin. Ano na lang iisipin ng tsuraul mo? Na nag-aalaga ako ng patabaing baboy? Ang inay, kung makaas na naman kayo, daig pang ulan ang ina sa pagpapakain sa akin. Dapat ang mahiya ay yung kaluguyan ninyong hilaw. Siya dapat na makasama sa bahay na to. Kung meron mang dapat na lumayo sa pamamahay na to, walang iba kundi ang kabit nyo. Kung bakit naman sa dinami-rami ng mga lalaking pwede nyo ipalit kay Itay, abay halos kaedad ko pa. Hindi na kayo nahiya. Pinag-uusapan na tayo ng mga kapitbahay natin dito sa ating lugar. Ang lakas daw ng loob nyo maghanap ng mapapangasawa sa mas bata pa raw sa akin. Hindi nyo ba naisip na dalaga ko? Baka isang araw, magising na lang kayo. Katabi ko na yung pinagmamalaki yung asawa. Hoy! Hoy babaeng bayaran! Huwag kang magsalita sa akin ng ganyan ha! Baka nakakalimutan mo ang bahay at lahat ng ibinibili ko sa pagkaing ipinapalamon ko sa inyong magkapatid. Galing sa malinis na trabaho. Iginagapang ko kayo sa pagiging labandera ko. Huwag lang malugmok sa putik na kinasasadlakan mo ngayon. Saka huwag mo magamit-gamit sa akin na kesyo masama ang tingin sa akin ng mga kapitbahay natin. Dahil unang-una, hindi ko sa kanila hinihingi ang pambili ko ng bigas na lulutuin para ipakain sa bastos mong bunganga. Kaya maghinay-hinay ka sa pananalita, Ada. Basta. Si Itay pa rin ang ama ko. Kung mag-aasawa kayo, ibahay ka niyo doon sa ibang tahanan. Hindi makikipagsiksikan pa kayo sa bahay mismo ng dati niyong asawa. Dugo at pawis rin ni Itay ang pinamuhunan niya rito. Kaya huwag niyo sasabihin na sa inyo lang tong bahay. Saka kung tutusin, kasalanan niyo rin ang paghihiwalay niyo ni Itay. Madalas ka kasi niyang makita na may kasamang ibang lalaki. Hoy! Sa pagitan na lang namin ng Itay mo ang ganyang usapin. Wala kang pakialam doon dahil anak lang kita. Hindi mo alam kung ano talaga ang dahilan ng paghihiwalay namin ng Itay mo. Kaya wag mong ipamumukha sa akin na kasalanan ko pa kung bakit kami naghiwalay ng ama mo. Tama, Inay. Anak lang ako. Kaya hindi niyo nalalaman kung ano ang totoong nangyayari sa akin bago ako naging isang bayarang babae. Kaya wag na wag din niyo ako huhusgahan dahil wala rin kayong alam. Sus, kunwari ka pa. Alam ko namang ginusto mo rin ang nangyaring yan sa buhay mo. Di ka gumaya sa kapatid mong si Lucio. Ayan at 2 buwan na lang malapit nang magtapos sa pag-aaral niya sa kolehiyo. May pangarap siya hindi gaya mo. Taturingang panganay ka pa naman pero hindi mo maituro sa kapatid mo ang totoong buhay sa likod ng marangal na trabaho. Dapat sana sumama ka na lang sa ama mo eh. Baka natahimik pa ang buhay ko dahil wala ka na sa poder ko. Napakasakit naman ninyong magsalita. Para namang sinabi niyo na mas mahalaga pa sa inyo ang kabit ninyo kaysa sa akin na anak niyo. Hindi na napigilang mapaluha ni Ada dahil sa mga tinura ng kanyang ina. Pero hindi pa tapos sa pagbubunga nga si Lenda. Dapat lang yan sa'yo. Kung sagot-sagutin mo ko parang ako ang niluwal mo ah. Ina mo pa rin ako baka nakakalimutan mo. Dahil kung wala ang tiyong Raul mo, hindi ko alam kung saan ko pa kukunin ang perang pambili ng ipapakain ko sa inyo. Di lumabas din ang totoo. Wala kang pinagkaiba sa akin, Inay. Isa kang babae na mas malala pa sa mga pokpok na kagaya ko. Tama lang talaga na iniwan ka ng Itay. Tama lang din na sunog yung mukha mo lang dahil sa kalandian mo. Malalakas na sampal ang ipinadapo ni Lenda sa pisngi ng kanyang anak. Halos mabali ang leg nito sa lakas ng kanyang pagkakasampal. Hindi niya masikmurang masasakit na salitang ibinabato nito sa kanya. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, ay palagi na lang nilang pinagtatalunan ng tungkol sa asawa niyang si Raul at sa pagtira nito sa kanilang bahay. Naging mahirap kay Ada ang pag-aasawang muli ni Lenda na mas bata pa kesa sa ina. At araw-araw din na laging pinupunan ni Lenda ang kinikilos ng kanyang anak sa tuwing siya ay gumigising sa umaga. Hindi matanggap ng ina ni Ada ang piniling trabaho ng kanyang anak. Halos gabi-gabi ay ipinagdarasal niya sa Diyos na sana'y magbago pa ang ihip ng hangin at maitama ang landas na tinatahak ng anak. Ngunit habang tumatagal ay palala naman ng palala ang kanyang anak.
hanggang sa lumalaki na itong bastos at walang galang sa kanya. Ano bang ingay yan? Ang aga-aga, dinig na dinig hanggang sa mga kapitbahay ang mga sigawan nyo. Hindi ba kayo nahiya? Aba at nakuhang magsalita na sampid lang naman dito sa pamamahay ng inay. Aba usapang pampamilya lang to. Kung pwede, huwag kang sumali sa usapan naming mag-ina. Lumayas ka sa poder ng pamilya ko. Ang bunganga mo, Ada! Wala na talaga natitirang paggalang dyan sa utak mo. Ang bastos na ng bibig mong babae ka. Depende pa rin inay sa taong pinakikihirapan ko. Bakit? Karapat dapat bang irespeto ang mga kagaya nyo nitong asawa nyo? Mas baboy pa kayo sa alam kong baboy sa babuyan. Basta! Paalisin nyo inay yung kaluguyan yung iyan. Kung ayaw nyo pare-pareho tayo mapahiya dito. Huwag mo kong pagbantaan sa mismong pamamahay ko at baka magkasubukan tayo. Lumayas ka rito kung gusto mo. Pero si Raul, mananatili rito. Wala kang utang na loob. Lalayas naman ako kung gusto ko. Pero hindi nyo ako mapapalisan dahil lang dyan sa kabit ninyo. Maghintay lang kayo. Lalabas din ang tunay na kulay na yung pinagmamalaki niyong asawa. Lokohin niya ang lelang niyong panot. Hindi ko matatanggap na ibahay niyong lalaking yan. Dahil ang asawa ninyong yan, ang tunay na naging dahilan kung bakit nalugbok ako sa putikan. Kung bakit hanggang ngayon, nandidiri pa rin ako sa aking sarili. At sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha ng lalaking yan, parang gusto kong masuka. Ibig bumaliktad ng aking sikmura sa tuwing naalala ko ang madilim na sinapit ng aking pagkadalaga. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Ikaw ang umalis at hindi si Raul. Wala ka na magagawa kung yun ang gusto ko. Umabot na sa sukdulan ng pag-aaway na yun ng mag-inang Lenda at Ada. Hindi matanggap ni Ada na mas pinili ng kanyang ina ang pangalawa nitong asawang si Raul kesa sa kanya. Kaya namang masamang-masama ang loob ni Ada nang umalis ng kanilang pamamahay. Sa paglabas niya sa kanilang tahanan, ay natuklasan niyang marami ng mga taong nag-uusyoso sa labas. Kanya-kanyang tanghod at kinig ang mga ito sa malakas na mga salita dahil sa pagtatalo nilang mag-ina. Hindi mapigilan ng iba ang hindi magbulungan. Habang dumaraan siya, tinitingnan ng manipis na telang suot niya na madalas ipangrampa sa club na kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya hindi na rin mapigilan ni Ada ang pagragasa ng mga luhang kanina pa niya pinipigilang lumabas. Hindi niya matanggap ang malaking pagbabagong yun ng kanyang mahal na ina. Pinipilit niya maging matapang sa harap ng kanyang ina kahit na ang totoo ay durug na siya. Kung sana'y kasama pa niya ang kanyang ama, hindi nito hahayaang mangyari ang ganito sa buhay niya. Pumunta si Ada sa club na kanyang pinagtatrabahuhan. Sakto namang nandun ang 52 anyos na si Pilo. Dinalaw siya. Oh, bakit nakasimangot ka, Ada? Hindi mo ba nagustuhan ang pagdalaw ko sa'yo? Hindi sa ganon. May nangyari lang kasi kanina sa bahay. Huwag na nga lang nating intindihin yon. O ano, napadalo ka pala. Ang tagal mo nang hindi nagpapakita sa akin Wala naman. Bigla ko lang naalala ang kalagayan mo sa club na ito. Sigurado ka ba na ayaw mong sumama sa akin? Hindi ko kasi maiwan si inay. Kahit madalas kami mag-away nun, mahal na mahal ko pa rin naman siya. Saka kailangan ko muna mapalayas ang lalaking yun sa bahay namin. Hindi talaga ako komportable na tumira pa siya sa amin. Sobrang kapal talaga ng pagmumukha ng lalaking yun. Yung lalaking yun lang ba ang problema mo? Madali lang yan. Napatingin ng mataman si Ada sa mukha ni Pilo. Parang may mabisang paraan itong nalalaman para maresolba ang kanyang problema. Paano mo naman nasabing madali? Sige nga, paano ako mapapalayas ang lalaking yun sa pamamahay namin? Ngumisi muna ng makahulugan si Pilo bago sinagot ang tanong ni Ada. Subukan mo na ba ang kulam? Bakit hindi mo kulamin ang lalaking yun? Napaunat sa pagkakaupo si Ada nang marinig sa matandang customer niya na si Pilo ang suhestyon na yun. Bigla siyang nagkaroon ng pag-asang mapapatalsik na niyang masamang lalaking kinakasama ng kanyang ina. Hindi niya gugustuhin maungkat pa ang nakaraan para lang ang kanyang ina mismo ang makipaghiwalay rito. Tama lang din ang naisip na paraan ni Pilo
para mapalayas ang kanyang tsoraul nang hindi na niya kailangang makipagtalo pa sa kanyang ina. Matagal na panahon nang nakakalipas nung hindi pa naghihiwalay ang kanyang mga magulang. Dati ay tinuturuan siya ng kanyang ama sa paggamit ng itim na karunungan, gamit ang hiwaga ng kakayahan ng isang sulat lang na iipit sa damit ng taong nais na kulamin. Pero 7 taong gulang pa lang siya noon at hindi niya matandaan ang tamang mga hakbang para maisagawa ng tamang pangungulam sa isang tao. Teka, seryoso ka ba sa sinasabi mo, Pilo? Bakit? May alam ka rin ba sa mga karunungang itim? Mukhang nagustuhan mo naman ang suggestion ko eh. Ganyan din kasi ang ginawa ko sa mahal kong asawa. Niloko niya ako ng harap-harapan. Kaya yun, itinapon ko na. Itinapon? Parang itinapon mo na. Ang ibig mong sabihin, pinatay mo siya? Naku, hindi ah. Binigyan ko lang ng leksyon para hindi niya makalimutan ang panlolokong ginawa niya sa akin. Pakiramdam mo kasi, hindi ko mga anak ang binubuhay ko. Dahil madalas ko siyang makitang may kasamang iba. Ang alam ko ay may bago na siyang asawa ngayon. At wala na akong balita pa sa mga anak namin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na anak ko nga sila. Nako, ang gulo naman yan. Saka, bakit ka ba pumupunta sa ganitong mga lugar? Dito ko rin kasi nakilala ang aking naging asawa. Isa pa, nang makita kita, gumangan loob ko sa iyo eh. Para bang ang gusto ko, alisin ka sa trabahong ito at tulungan ka makapag-aaral para makapagbagong buhay ka. Hindi mo ba pinangarap na magkaroon ng normal na buhay? Ang hindi ka sumayaw para lang magkapera at magbilad ng katawan mo sa harap ng mga lalaking hayok sa laman? Wala nang pag-asang magagawa ko pa yun, Pilo. Isa pa, sino namang hangal ang magpapaaral sa akin ng walang kapalit? Meron. At sino naman, Aber? Eh di ako. Ikaw? We, imposible naman. As in, talagang walang kapalit? Eh, wala naman bang magagalit? Wala naman. Saka, hindi naman ako umaasa ng kapalit eh. Sapat na sa akin ang mapagtapos kita ng pag-aaral. Hindi pa ba sapat na nasa loob tayo ng VIP room nang walang nangyayari sa atin? Basta magaang loob ko sa'yo. At dahil doon, kaya parang gusto kitang tulungan. Hindi ba mas tama ko sa mga anak mo na lang ialok ang pagmamagandang loob mo sa akin? Kapag handa na akong harapin sila, ang laki ng pagkukulang ko sa kanila. Pero mas kailangan mo ang kalinga ng isang ama sa pamamagitan ko. Ibabalik ko ang buhay na nawala sa iyo. Pero sa isang kondisyon, hahayaan mong isalin ko sa iyo ang kakayahan ng tulad ng isang mangkukulam. Pero gagamitin mo lang yon sa tama at hindi sa masamang gawain. Kaya umaasa akong papayag ka sa minumungkahi ko. Pag-iisipan ko. Ang sabi kasi sa akin ni Itay noon, may masamang balik raw ang pangungulam sa tao. Maaaring buhay ko ang magiging kapalit, lalo na kung ito ay makokontra ng taong higit na mas makapangyarihan kesa sa akin. Sinasabi mo bang natatakot ka? Para may alam din ang iyong ama sa kulam ah. May balita ka pa ba sa kanya? Wala na eh. 7 taong gulang ako nung umalis siya sa bahay at nakipaghiwalay kay Inay. Ang natatandaan ko lang sa itsura niya, ang mahabang balbas niya, bigote at buhok. May mukha palang ermitanyong yung ama eh. Naging maganda ang samahan ni Ada at Pilo dahil magkasundo sila sa lahat ng bagay. Magaan din ang loob ni Ada sa matandang lalaki na hindi naman maituturing na customer. Dahil wala naman nangyayaring pisikal sa kanilang dalawa. Ang gusto lang nito ay may makakausap sa tuwing bumibisita ang matanda sa kanya. At sa tuwing bumibisita ito sa kanya, ay hindi maiwasang marami ang naiinggit kay Ada na kapwa Magdalena ring katulad niya. Dahil isang buong gabi ay binabayaran ng matanda ang kanyang oras. Kaya naman sinusuklian din niya ito ng mga nakakatuwang mga kwento na agad na nakakapagpangiti sa matanda. Hanggang nagkukwento na rin si Pilo tungkol sa sarili nitong buhay. Kaya hindi niya maiwasang hindi maawa sa lalaki. Kahit gaano pa to kayaman ay wala pa rin yung saysay. Dahil hindi ito kailanman naging masaya habang mag-isang namumuhay. Nangungulila pa rin ito sa kanyang pamilyang iniwan.
Salamat sa magandang alok mo sa akin, Pilo. Kaya naman tinatanggap ko kung anong minumungkahi mo sa akin. Mabuti nga nang mapalayas ko ng lalaking yun sa pamamahay namin. Bakit ba matindi ang galit mo sa kanya? May ginawa ba siya sa'yo na hindi mo nagustuhan? Hindi alam ni Ada kung tama bang ikwento kay Pilo ang totoong dahilan ng matindi niyang galit para kay Raul. Kaya naman naipasya na lang niya na ilihim ang matinding dahilan ng kanyang pagkapuot sa pangalawang asawa ng kanyang ina. Basta, tama lang na magbayad siya sa kasamaang ginawa niya sa akin. Ang kapal na mukhang asawahin ng aking ina pagkatapos sa mga nangyari. Madalas nahuhuli ko tong masama kung tumingin sa akin. Para bang may plano talaga siya na sirain kami mag-ina. At dahil sa sinabi mo sa akin, Pilo, hindi na ako makapaghintay pa na maituro mo sa akin ang mga nalalaman mo tungkol sa itim na karunungang yan. Gustong gusto ko nang matutunan yan. At nang mapatalsik ko na siya sa aming bahay. Ay teka, bakit pala sa akin mo gustong ituro? Sinasabi mo bang bakit hindi sa anak ko? Hindi maaari. Bawal kasi yon. Kapag isinalin daw ang karunungang itim sa mismong kadugo mo, ang lahat daw ng parusang ibibigay ng anak mo sa ibang tao ay ibabalik sa akin. Kaya hindi pwede. Ganun ba? Nakakatakot naman pala. Hindi alam ni Adang pinasok na gawain kaya naging porsigido siya sa maitim na balak sa paraang inaalok sa kanya ni Pilo. Wala siyang kaalam-alam na ang problemang gusto niyang maalis ay may matinding kapalit sa pagtanggap ng kaalaman sa pangungulam. Mabilis na natutunan ni Ada ang lihim ng karunungan dahil ini-apply niya ang kaalamang muntik maipasa sa kanya ng ama niya noon. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi magawang isali ng kanyang ama ang karunungan nito. Masaklap pala ang kabayaran sa taong magtatangka magsasali nito sa kanyang kadugo. Hindi basta-basta ang kulam na ito at naiiba sa lahat. Dahil hindi na kailangang gamitan ng orasyon o kung ano pang ritual na makakapagpagana sa nasabing kulam. Kaya mong saktan ng taong nais mong kulamin sa pamamagitan ng pagpinta sa papel nang naaayon sa kasarian nito. At epekto lang ito kapag ang papel na yun ay naisingit mo kahit sa bulsa ng taong nais mong kulamin. Ito ang pinakatanyag ng pamamaraan ng isang mahusay na mangkukulam na kung tawagin ay takpol. Kaya ikaw, Ada, ang naisip ko. Dahil batid ko na kailangan mo ng ganitong kaalaman at ibig ko na rin magpahinga sa ganitong gawain. Dito ko rin kinukuha ang mga salaping naiipon ko para umangat sa buhay. Subalit anong silbi ng aking ginagawang pagsusumikap kung wala namang pamilya makikinabang nito? Ang gusto ko, itama mo ang buhay mo. Pero kailangan mo munang tanggapin ang inaalok ko sa'yo ng bukal sa iyong kalooban. Matapos ang pag-uusap ni Ada at Pilo ay nagpasya siyang umuwi sa kanilang bahay. Pero hinintay muna niyang pumatak ang pasado 4:00 ng madaling araw. Para naman sigurado siyang tulog na ang kanyang ina ng mga oras na yon at para hindi na sila magtalo ulit tungkol sa tsoraul niya. Pero nang makauwi na siya, nadatnan naman niya itong nagpaplansya ng polong pang-waiter sa club na susuotin ni Raul. Pareho sila ng club na pinapasukan ni Raul. Ang 25 anyos din niyang kapatid ay gising pa. May kung anong dinudutot sa hawak na cellphone. Matalim na titig agad ang pinukol ni Led na kay Ada. Tila hindi pa rin humuhupa ang galit nito sa kanya dahil sa pagsagot-sagot niya rito. Aba, at talagang umuwi ka pa ha? Hindi ba't sinabi ko sa'yong lumayas ka na sa bahay na to? Hala, Lucio! Lucio! Ipag-impake mo nga tong kapatid mo walang kwenta nang magtanda. Hindi ko na matitiis ang ugali ng kapatid mong to. Sige, kunin mo na ang mga gamit niya. Itapo mo na lang pala sa labas. At ikaw, Ada, hanggat maaari huwag ka nang tutungtong pa sa pamamahay na to. Talaga namang uuwi ako rito dahil pamamahay ko rin naman ang bahay na to. Walang karapatan ng lalaki mo. Kaya siya ang dapat na paalisin mo, hindi ako. Hindi ka ba nahihiya, inay? Imbes na polo ni Lucio ang pinaplansya mo, ang damit ng kabit mo ang inaayos mo. Saka pagod ako. Wala akong panahon na makipagtalo sa inyo. Aba, magaspang na talaga ang pag-uugali mo. Kung sagot-sagutin mo ako parang may ambag ka sa buhay ko ah. Bakit ba ganun na lang ang pagkaayaw mo kay Raul?
Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo ah. Bakit hindi siya ang tanungin nyo? Kung sa bagay matinong lalaki ang pinalit mo kay Itay, hindi ba? Kaya walang silbi ang mga sinasabi ko sa inyo. Kaya kung pwede, kung hindi nyo kayong umalis ang lalaki nyo, kayong dalawa ang umalis sa bahay ng Itay ko. Huwag niyong babuyin ang bahay niya. Yan ba ang natututunan mong ugali sa club na pinapasukan mo? Hindi ko akalain nag-aalaga ako ng anak na may sungay. Mukhang kailangan ng putulin yan nang mabawasan ang katapangan mo. Bakit kasi palagi ako na lang nakikita nyo? Nang makipaghiwalay kayo kay Itay, sinumbatan ko ba kayo? Hindi, di ba? Nang dalhin ninyo ang lalaki niyo sa bahay na to, tinanong niyo ba ako kung gusto ko o pumapayag ba ako? Hindi ba hindi rin? Tapos ngayon sinasabi niyo na lumayas ako dahil wala akong kwentang anak sa inyo? Bakit? Tinanong niyo ba kung may kwenta rin kayong ina sa akin? Ha, inay? Mukhang sumobra si Ada sa mga masasakit na salitang binitiwan niya sa kanyang ina. Dahilan para pumasok ito sa sarili niyang kwarto at dinig na dinig niya mula sa sala ang impit na paghagulgol nito ng iyak. Ibig niyang maluha dahil hindi niya sinasadyang masaktan ng damdamin ni Aling Lenda. Pero paano ba niya ipagtatapat ang katotohanan? Kung alam naman niyang labis itong masasaktan sa malalaman nito tungkol sa kanyang lihim sa pagitan nila ni Raul. At kung bakit gano'n na lang ang pagtutol niya na tumira ito sa loob ng kanilang pamamahay. Napatayo na rin ang kapatid ni Ada na si Lucio. Ayon dito, ay masyado na raw masasakit ang mga salitang binibitiwan ng kanyang bibig para sa kanilang ina. Lumalabas raw na wala siyang utang na loob. Kung kaya naman ang tahimik niyang kapatid na hindi madalas pumuna sa kanya, ay pinagsalitaan na rin siya ng masakit. Dahil sa masamang pag-uugaling ipinapakita niya sa harapan nito. Hindi nakaimik si Ada. Tila napahiya siya sa kanyang kapatid kaya pumasok na siya sa kanyang sariling silid. Pero sa isip niya, sinasabi niyang hindi siya masisisi kung bakit sinusolo niyang dalhin sa dibdib ang problema at yung araw-araw na takot para sa kaligtasan nila. Pasimple niyang sinilip ang ina sa katabi niyang kwarto. Habang wala itong tigil sa kapupunas ng mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Biglang nakaramdam si Ada ng sakit sa kaibuturan ng kanyang puso. Gusto sana niyang humingi ng tawad. Subalit pinipigil niyang sarili dahil sa lalaki ngayon ay katabi ng kanyang ina sa higaan. Nagkukunwari itong tulog. Isang banal na tila walang ginagawang masama. Magaling itong magpanggap na siya laging pinagsisimulan ng mga takot sa kanya sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Kapag tulog na ang lahat, ay saka itong nagpapakita sa kanya ng nakakatakot at karumal-dumal nitong pagmumukha. Pasado 12:00 ng hating gabi, araw ng linggo, at day off ni Ada sa trabaho sa club. Bilang isang babaeng bayaran o babaeng mababa ang lipad. Talo pa ang overtime sa araw-araw na lumilipas ang gabi na hindi siya dinadalaw ng isang panauhin. Isang nakakatakot na aswang. Sa gabing kailangan itong kumain ng laman. Huwag kang sisigaw. Kung hindi ibabaw ko sa iyong kutsilyo na hawak ko. Pagbigyan mo na ako ngayon at ang matapos na ito. Huwag maawa ka. Tumahimik ka. Baka magising ang nanay mo. Sa sandaling magsumbong ka sa kanya at sa mga pulis, sinusumpa kong papatayin ko ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Kasama ka. Pero bago yun, gagawin muna kitang bihag na magbibigay ng aliw sa akin sa gabi. At kapag tapos na ako sa'yo, hahanapin ko ang ama mo at isusunod ko para patayin. Napakasama mo! Magbabayad ka sa paglapastangan mo sa pagkatao ko! Mapapatay kita! Shhh! Wala nang magagawa ang mga salitang yan eh. Ganyan din ang sinabi mo sa akin nung magkasintahan pa tayo eh. Pero ano? May nagawa ka ba? Isa pa. Tigil-tigilan mong pang-aaway mo sa nanay mo ha. Baka pasukin ng baltik ang isip ko at mapadali ang mga buhay ninyo. Pinagsisisihan kong nakilala kita at naging kasintahan.
Darating din ang karma mo. Pagbabayaran mo rin ang kahayupang ginagawa mo sa akin. Hindi ba't masaya pa rin na muli tayong magkasama sa bahay na ito? Ha? Kung sana tinanggap mo lang ako, hindi na sana umabot pa sa pagpapaibig ko sa ina mo. Alam mo naman kung bakit ako naririto. Kaya sa kaunting pagkakamali mo lang, humanda ka sa akin. Binabantayan ko ang bawat kinikilos mo. Naintindihan mo? Mula sa pagtatapos ng gabing yun, ang lalaking kinakasama ng kanyang ina ay sa kanya pinapalipas ang init ng gabing kay tagal lumipas. Ang unang lalaking minahal ni Ada ay si Raul, ang nobyong unang umangkin sa iniingatan niyang dangal noon at sumira sa kanyang mga pangarap. Sa tuwing dumadalaw ito sa gabing mahimbing ang ina, para itong aswang na nagkukubli sa likod ng kurtina, naghihintay ng tamang pagkakataon na maisahan ng biktima. Hindi normal ang kanyang tingin sa lalaking nagsusuot at nagsasarado ng kanyang shorts. Dahil pagkatapos nun ay inaabutan siya ng pera. Kapalit ng pagpupumiglas niya sa kagustuhan nitong maangkin siya. Ang lahat ng ito ang dahilan kung bakit hindi magawang maipagtapat ni Ada sa ina. Ang tunay na dahilan kung bakit gusto niya maghiwalay ang mga to. Mahal, nakahanda na ba ang almusal? Huwag mo nang pagalitan si Ada. Gusto ko kasi kumpletong pamilya mo nang hindi ka nalulungkot. Sus, ang asawa ko. Salamat naman kung ganon at pinalalampas mo ang ugali ng anak ko. Hayaan mo at hindi ko napapatulan ng pang-aaway sa akin ng anak ko. O siya, kumain ka pa. Alam kong napuyat ka kagabi. Saka na lang ako maglalaba. Aasikasuhin ko muna ang pag-aaral mo sa susunod na pasukan. Salamat, mahal. Ibig bumaliktad ng sikmura ni Ada nang umagang magising siya sa lambingan ng dalawa sa kanilang kusina. Mula sa manipis na kurtinang nakatabing sa kanyang pintuan, ay naaaninag niya ang klase ng pagkakaupo ng ina sa kandungan ng lalaking bumaboy sa kanyang pagkababae. Kaya naman mas tumindi ang kanyang pagnanasang ituloy ang maitim na balak at gamitin rito ang mga natutunang kaalaman mula kay Pilo. Tamang-tama, ang salaping nang galing dito ang mismo niyang gagamitin para maisakatuparan ng kanyang matinding paghihigante sa ginawa sa kanya ni Raul. Bumalasik ang anyo ni Ada habang mapupula ang mga matang nakatingin kung nasa ng dalawa. Dahil sa magdamag niyang pagluha, pagbabayaran yun ng buhay ng kanyang dating kasintahan. Magpakasaya ka lang ngayong araw na to. Dahil sa susunod na mga araw, ang ngiti mong yan mapapalitan ng matinding pagdurusa hanggang sa hangarin mong mamatay na. Dahil hindi mo na makayanan ang sakit na nararanasan. Nagbabanta ang mga mata ni Ada na dumanas ng kalupitan sa kamay ng lalaking hayok sa laman at maagang tumikim ng putahing may sangkap na kasawian. At dahil sa mga naisip ni Ada, hindi niya napigilan ang pag-angat ng sikmura at patakbong napasuka siya sa lababong malapit sa lamesang kinakainan ni Raul. Isang pagsusukang dala ng labis na pandidiri sa kanyang sarili at sa mukha ng lalaking nilalambing ng kanyang sariling ina. Masama yata ang pakiramdam mo, Ada. Epekto na yan ng iba't ibang lalaking nakakasiping mo. Mabuti nga sa'yo nang magtanda ka. Huwag niyo na lang ako pansinin. Intindihin niyo na lang ang lalaki niyo. Isa pa, lubos-lubusin niyo ang paglalambingan niyo dahil hindi na rin naman yan magtatagal. Aba, at talagang… Oo, hayaan mo na. Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan. Ako na lang ang asikasuhin mo, mahal. Tama, huwag niyo na lang ako pansinin. Magpakalunod kayo sa isa't isa. Tignan na lang natin sa huli kung gugustuhin niyo pang makatabi ang isa't isa. Siya nga pala, kagabi kasi may nagharana sa akin. Sintonado ang kanta. May hawak siyang gitara, ngunit iisa ang kwerdas. Yun siguro ang dahilan kung bakit ako nasusuka. Sige, maiwan ko muna kayo. Ituloy niyo lang yan. Sakto naman sa muling pagpasok ni Ada sa sariling silid ay nakasalubong niya ang kapatid na si Lucio.
Kagigising lamang nito na galing sa sariling silid. Hindi niya pinansin ng kapatid dahil hanggang ngayon naaalala pa rin niya ang mga sinabi nito sa kanya. Nang makapasok sa kwarto ay dumiretso siya sa banyo. Doon ay malaya niyang nilinisan ng sariling katawan. Sa pamamagitan ng pagsabon niya ng paulit-ulit ay maiibsan na ang bakas ng mga nangyari kagabi. Walang humpay rin ang iyak niya sa tuwing naaalala ang sinapit sa kamay ni Raul. Maging ang namumula niyang pulsuhan sa mahigpit na pagkakahawak nito sa kamay niya. Dinaan niya ang lahat ng galit sa sabon na nasa kanyang palad. Para siyang kandilang unti-unting nauupos sa labis na sama ng loob. Pagkatapos maligo, ay inihanda na niya mga gagamitin para sa kanyang mga binabalak. Sa pamamagitan ng perang dinampian ng kanyang kamay at ang pagpinta ko sa kanyang katawan, nalalapit na ang katapusan ng lalaking minamahal mo. Pagkatapos pagagapangin ko siya sa labas ng pamamahay ko, sa pamamagitan ng itim na kandilang to at ng kulam na takpol. Matitikman mo ang lupit ng aking paghihigante. Tila nawawala sa sariling iniangat ni Ada ang ipinintang larawan ng isang lalaki gamit ang itim na panulat. Walang orasyon. Tanging ang kanyang kamay ang magdidikta sa maaaring sapitin ng may-ari ng perang hawak-hawak niya. Sumilay ang isang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Ada dahil sa kanyang mga binabalak. Sa unang pagkakataon ay sinuway niya ang kautusan ni Pilo na huwag niyang gagamitin sa masama ang takpol. At dahil nilamon na ng galit ang dalagang si Ada, ang pinakadelikadong kulam na takbo lang siyang naisip niyang paraan. Wala siyang pakialam kahit ang kaluluwa pa niya maging kapalit. Basta maisakatuparan lang ang kanyang minimithi. Patawarin mo ko, inay. Ginagawa ko lang to para sa kaligtasan natin. Laban sa maitim na budhi ng lalaking inyong iniibig. Kumalat ang apoy mula sa nasusunog na salapi na tig-1,000. Lumuha ang kandilang itim na siyang pumatak sa maselang bahagi ng katawan ng lalaking nakapinta sa lumang papel ng notebook. Kasabay ng pagragasa ng sakit sa katawan ni Raul habang ito'y natutulog ng gabing kasama si Lenda. Hindi maipaliwanag ng lalaki ang kakaibang init sa kanyang pagkalalaki. Tila napapaso siya sa kung anong bagay na nasa ilalim ng kanyang shorts. Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Ang ano ko, mahal? Masakit! Mainit! Hindi ko alam kung bakit! Halos namimilipit si Raul sa nadaramang sobrang hapdi at sakit sa maselang parte ng katawan. Patingin nga! Naku! Ang taas na rin ng lagnat mo! Ano bang kinain mo o ginawa mo sa katawan mo? Mainit na parang may pumapasok sa aking katawan, mahal. Aray! Tapos, parang binibiya ang ulo ko sa sobrang sakit. Mukhang hindi ko na kaya, mahal. Dalhin mo na ako sa ospital. Teka! Wala akong pera rito! Sandali lang at manghihiram muna ako ng pera kay Ada. Baka may naitatabi siya. Natatarantang pinuntahan ni Aling Lenda si Ada. Patuloy naman sa pamamaluktot si Raul habang hawak ang bagay na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Halos malalaki rin ang mga pawis na lumalabas sa nanghihina nitong katawan. Hindi mapakali si Lenda kung kakatukin ba ang kanyang anak sa sarili nitong silid. Pero kailangan niyang sumugal at lunukin ang sariling pride para maligtas ang pinakamamahal niyang si Raul. Kaya naman nanginginig ang mga kamay na kumatok siya para makuha ang atensyon ng anak sa loob ng sarili nitong silid. Ada! Anak! Buksan mo tong pinto! Gising ka pa ba? Baka may pera ka riyan. Pahiramin mo muna ako nang maitakbo ko sa ospital ang tso Raul mo. Sumasakit daw na hindi niya mawari ang kanyang ano. Lingid sa kanyang ina, ay batid niya kung gaano kasakit at hirap ang pinagdadaanan ng magaling na lalaking yon.
Sa kabila ng nililikhang ingay ng kanyang ina sa kanyang pinto, ay patuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Malawak ang kanyang pagkakangiti habang nakatingin sa papel na pinagdidikitan niya ng kandila. Masaya siyang malamang epektibo ang kanyang ginagawang pangungulam sa lalaki. Sa kabila ng kanyang tagumpay, dulot naman ito'y takot sa pag-aalala ng kanyang ina sa sakit na ibinigay niya sa lalaki. Ano ba, Ada? Buksan mo ang pinto! Ngunit hindi pa rin lumalabas si Ada kahit na halos magwala ng ina sa pagtawag sa kanyang pangalan. Kulang na lang ay wasakin na nito ang pinto, makita lang siya para humingi ng pera para sa kabit nito. Wala ho akong pera. Mabuti nga sa kanya. Isa pa, nag-iinarde lang ang lalaking yung yan. Hindi maiwasan ni Ada ang sunod-sunod na pagsilay ng mga ngiti sa kanyang mga labi. Ngayon lang siya sumaya ng ganito. Dahil pakiramdam niya, unti-unti na siya nakakapaghigante sa lalaking kinapopootan niya sa buong buhay niya. Maya-maya pa'y narinig ni Ada ang mabibigat na hakbang ng kanyang ina papalayo sa pintuan ng kanyang silid. Tahimik niyang pinakinggan ang mga impit na sigaw ni Raul sa kabilang kwarto. Maging ang paglabas ni Lucio sa silid nito ay nalalaman niya rin. Kung hindi siya nagkakamali, ay kasama itong umalis papuntang ospital. Halos maglulundag sa tuwa si Ada sa isiping nagtagumpay siya sa kanyang hinahangad na mangyari sa lalaki. Tiyak na matutuwa si Pilo sa mga ibabalita ko sa kanya. Parang hindi na ako makapaghintay na maibalita to sa kanya. Sandali, tatawagan ko siya sa cellphone ko. Nasasabik na akong magkwento sa kanya. Umipa si Ada sa kanyang cellphone para matawagan ang matandang si Pilo. Ipaparating niya ang taus-puso niyang pasasalamat sa pagsalin at pagtuturo sa kanya kung paano gamitin ang kulam na takpol. Hindi mawala ang mga ngiti ni Ada habang hawak ang cellphone na kasalukuyan ng nagre-ring. Ngunit bigo siyang makausap ang lalaki dahil out of coverage area raw ang numerong kanyang tinatawagan. Kaya naman ay napagpasyahan niyang ituloy na lamang ang ginagawa niya kay Raul. Saka na lang niya babalitaan si Pilo ng kinahinatnan ng kanyang pangungulam sa lalaki. Muli siyang bumalik sa kanyang kama at itinuon ang isip sa kanyang ginagawa. Hindi niya namamalayan na nag-iiba rin ang kanyang itsura sa sandaling ginagawa niya ang bagay na yon. Umiitim ang kanyang mga labi, maging ang paligid ng kanyang mga mata. At nanlilisik ang paningin na parang sa isang demonyo. Ngayon, matitikman mo ang pait ng aking paghihigante. Isinusumpa akong pagsisisihan mo ang araw na nakilala mo ko. Gigil na nilamukos ni Ada ang perang papel na natitira sa ibinigay sa kanya ni Raul. Nakakalat rin sa kanyang kama ang mga bagay na ginamit niya sa pagsisimula ng kanyang masamang balak para sa lalaki. At dahil nasisiyahan si Ada sa kanyang mga ginagawa, pumasok siyang muli sa club na pinagtatrabahuhan. Hindi para magtrabaho, kundi subukan ang kanyang kakayahang nalalaman sa mga lalaking kanyang magiging customer. Hindi siya nakukonsensya sa kanyang gagawin dahil alam niyang nararapat lang yun sa mga lalaking sumisiping sa kanya. Niloloko nila ang kanilang mga asawa sa pagkuha ng kanyang serbisyo. Siya mismo ang hahatol sa mga lalaking naghahanap ng aliw sa bayarang babaeng katulad niya. Gagamitin niyang muli ang kanilang mga salapi para magawa ang kanyang binabalak. Sa kanya ilalagay sa mga bulsa nila ang kaputol ng papel na siyang gagamitin niya para pintahan ng buong katawan ng kanyang bibiktimahin. Nakasalubong ni Ada ang katrabahong si Marites na kalalabas lang ng CR. Nagtanong siya rito. Sis, may tanong lang ako. Dumalaw na ba uli rito si Pilo? Pumunta ba siya rito para hanapin ako? Ngunit tumangging sumagot si Marites sabay irap kay Ada. Tumaas ang kanyang kilay habang mataray na hinabol ng tingin ng babae. Napapabulong siya. Mabait pa ako sa lagay na to ha. May kalalagyan ka rin sa katarayan mo, Marites. Pasalamat ka at mga lalaki lang muna ang bibiktimahin ko. Wala ka pa sa listahan ng mga pahihirapan ko.
Mukhang nilalamon na ng kapangyarihang itim ang ugali at pagkatao ni Ada. Nagiging tulad na rin siya ng mga taong nagpapakita sa kanya ng kagaspangan ng pag-uugali. Tila nalimutan ni Ada ang hangganan at kapantay na kabayaran sa lahat ng kulam na idudulot niya sa kanyang mga mabibiktima. Dala ang mga perang ibinayad sa kanya ng mga customer, ay nagpasya na siyang umuwi para isagawa ang kanyang binabalak. Saan ka na naman ang galing? Talagang tiniis mo ko na hindi makahiram ng pera sa'yo para maitakbo sa ospital ng Chong Raul mo. Ilabutan nga kayo, inay, sa mga pinagsasabi niyo sa akin. Bakit ko naman pagmamalasakitan ng lalaki mo? Ama ko ba siya? Ang hirap sa inyo, papasok-pasok kayo sa kuweba, hindi niyo naman kayang labasan. Aba, huwag niyo iasa sa akin ang pagpapagamot ninyo sa taong yung pinagpalit niyo kay Itay. Sa tuwing pinangangalandakan ninyong tawagin ko siyang Cho, aba, hindi ko maiwasang pagtayo ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, Ada. Bahala ka na nga sa buhay mo. Dapat lang. Buhay ko to. Eh, may nakita bang sakit ang mga doktor na sumuri sa lalaki mo? Wala. Dahil pagdating namin sa ospital, walang nakitang karamdaman ng mga doktor na sumuri sa kanya. Lahat negative ang result sa laboratory niya. Kaya inuwi ko muna siya. Ano, masaya ka na? No comment, mahal kong ina. Sige, at papasok na ako sa kwarto ko na makalanghap naman ako ng sariwang hangin. Huwag rin kayo basta-bastang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko dahil baka mabigla ako. Eh, kung ano ang magawa ko sa inyo. Paniguradong masarap ang tulog ko ngayon dahil natitiyak kong walang aswang na maghaharana sa aking mamayang gabi para awitan ako ng sintonadong kanta. Umiindak-indak pang pumasok sa sariling silid si Ada. Sinadya niyang iparinig kay Raul ang mga salitang patungkol sa lalaki. Pahihirapan niya itong muli sa hating gabi, sa oras ng dati nitong pagpasok sa kanyang kwarto, para pagsamantalahan ng kanyang katawan. Doble ang lock ng kanyang pintuan para mapag-ingatan niya na hindi siya mabisto ng kanyang ina. Bakit kaya masaya ang batang yun? Parang masaya pa siya sa nangyayari sa asawa ko. Ikaw ba, Raul, nagdadasal muna bago matulog? Paniguradong dala lang yan ng galit ng mga nilalang na hindi nakikita sa mga kaling napipili mong ihian. Imposible naman yun. Dahil hindi ko naman ginagawa yun eh. Ang mabuti pa, magpatingin kaya ako sa albularyo. Naku, wala na yan sa panahon ngayon. Huwag kang maniwala sa mga albularyo. May kilala pala akong dating mangkukulam. Pero mukhang mahihirapan tayong kumbinsihin siya dahil sa malalim na dahilan. Gumawa ka ng paraan. Pakiramdam ko may taong kumukulam sa akin eh. Bakit? May tao ka ba na agrabyado? Hindi ko alam kung naroon pa siya sa dati niyang tinitirhan. Pero susubukan kong hanapin siya para matulungan niya tayo. Hindi kaya kinukulam ako ng anak mo? At bakit naman niya gagawin yan? Huwag mong pagbintangan ng anak ko. Hindi niya yung magagawa. Pero siya lang ang naiisip kong tao na may matinding galit sa akin eh. At alam mo yun. Magsasalita pa sana si Raul, pero muli itong nakaramdam ng pananakit ng buong katawan. Kasabay ng paglitaw ng butlig-butlig na tumutubo sa mukha nito. Napatda si Ledna sa itsura ni Raul habang napapasigaw ito sa sobrang sakit na nararamdaman. Pinunit nito ang suot na damit at nahantad sa mga mata ni Lenda ang nakakatakot na itsura ng kanyang asawa. Malalaki ang bukol na tumutubo sa likod ni Raul. Namumula ang mga yon at halos nagtutubig-tubig na. Nakakadiri ang itsura na parang pinapaso ang balat at nalalapnos na parang sunog na laman. Napahiyaw na rin si Lenda sa nakakadiring itsura ni Raul. Diyos ko, Raul! Kinukulam ka nga! Tulungan mo ako, Lenda! Hindi ko na kaya! Katulad ng nangyayari kay Raul ngayong gabi, ay kaparehas din ng dinaranas na sakit ang dalawang lalaking kinukulam din ni Ada ng mga oras na yon. Sa kasamaang palad ay nasawi ang dalawang lalaki sa matinding sakit na pinagdaanan.
Naulila tuloy ng mga ito ang mga bata pang anak na nadamay sa maling paggamit ni Ada ng takpol. Ang pangyayari namang yon ang unti-unting pumapatay sa isang taong nagbigay sa kanya ng kaalaman. Kaya naman sa matinding bugso ng damdamin ni Ada na gamitin ang itim na karunungan, nakapatay na siya ng mga tao nang hindi niya nalalaman. Ada anak! Buksan mo ang pinto, Ada! Ano bang ginagawa mo riyan? Malalakas na katok sa kanyang pintuan na nagpagising sa diwa at kamalayan ni Ada. Halos masira ang harang sa lakas ng pagkakahampas ng mga kamay ng kanyang ina sa pintong yari sa lawanit. Mabilis niyang iniligpit ang mga kagamitan sa pangungulam para hindi makahalata ang kanyang ina. Kunwaring naghihikab pa siya ng pagbuksan ng ina ng pintuan. Ano ba kasi yun, Inay? Natutulog ang tao nambubulahaw kayo riyan. Bakit ba? Bakit amoy kandila rito? Anong ginagawa mo rito sa loob? Saka bakit ang tagal-tagal mong magbukas ng pintuan? Hindi niyo ba nakikitang kagigising ko lang? Mukha naman akong galing sa higaan. Saka ang kandilang naaamoy niyo, siyang ginagawa kong pangdamagang ilaw. Dahil hindi ako makatulog sa ilaw na nagmumula sa bombilya. Bakit ba ang dami niyong tanong? Ano bang nangyayari sa inyo? Si Raul, inaatake ng kakaibang sakit. Mukhang gawa ng tao. Ipinapakulang mo ba siya? Ano? Talagang matindi na ang tama ninyo sa utak para pagbintangan niyo ako ng ganyan. Talaga bang ganyan na kasamang tingin niyo sa akin, ha, Inay? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. At kung ano ang ugat, siya rin puno ang ibubunga. Baka nakakalimutan niyo yung anak niyo ko. Baka isipin ko pa nga ikaw mismo ang kumukulam sa kanya. Balay ko bang may natitipuhan kayong ibang lalaki at gusto niyo nang palitan ng asawa niyo? Kaya kunwaring sa akin niyo yung binibintang ang ginagawa niyo para mapunta sa akin at itambak ang sisi. Kapag napatunayan kong gumagamit ka ng itim na karunungan, humanda ka. Pagsisisihan mo ang pagpasok sa mabigat na kasalanang yan. Naku, Inay! Hindi niyo na ako matatakot sa mga ganyan-ganyan niyo. Saka, hindi ko pagsisisihan kung ginawa ko nga ang pangungulam sa kanila. Deserve nilang maparusahan. Pagdating ng oras na umalingasaw ang baho ng asawa niyo, baka wala na rin kayong mukhang maihaharap sa akin. Isa pa, sa susunod, kung kakatukin niyo ako sa kwarto ko, pwede ba yung mga importanteng katanungan lang? Hindi yung pagbabantaan niyo ako at pagbibintangan ng mga kung ano-ano? Para lang sa walang kwentang lalaki niyo. Mag-asawang sampalan dumapo sa pisngi ni Ada. Halos namula ang mukha niya sa tinamaan ng palad ng galit na si Aling Lenda. Mukhang napagod na ito sa kakaintindi sa magaspang na pag-uugaling ipinapakita ng anak sa kanya. Kaya umabot na muli sa sukdulan ng tinitimpi nitong pagtitiis sa masasakit na salitang ibinabato ng sariling anak. Sumusobra ka na, Ada! Porke pinababayaan lang kita na bastusin mo ko sa loob ng pamamahay ko. Pero ngayon, nakakalimutan mo yata ako pa rin ang nanay mo. Ang bawat paghingat pagdaloy ng buhay mo ay utang na loob mo pa rin sa akin na dapat suklian mo na respeto. Bali-baliktarin mo man ang mundo sa ayaw at sa gusto mo, ako pa rin ang nanay mo. Ang ama pwedeng hindi mo tunay na kadugo, pero ang inang nagluwal sa iyo sa mundo, siya pa rin ang iyong ina. Dugo at laman kita. Kaya kahit konting respeto man lang sanang ibigay mo sa akin, hindi na ikaw ang anak ko. Ang laki na ng pinagbago mo. Inay? Hindi mo alam kung gaano kasakit ang sagot-sagutin ka ng anak mo. Pagdating ng panahon, magiging ina ka rin. At mararanasan mo ang sakit at panganib na kakaharapin mo sa sandaling magsilang ka ng sanggol. Gusto mo bang malaman kung bakit kami naghiwalay ng ama mo? Baka kapag nalaman mo, magbago ka. Patawad po, Inay. Dahil sa itim na karunungan tinataglay ng iyong ama, iniwan ko siya. Hindi siya ang nang iwan sa akin. Natakot ako na balang araw dumating ang panahon na hindi lang balat sa mukha kong palakihin niya. Baka pati ang buo ko ng katawan. Matagal na kami hiwalay ng ama mo bago ko nakilala si Raul. Minahal ko siya ng higit sa buhay ko pero mas mahal niya ang trabahong napili niya.
Hanggang dumating ang oras na pati kayong mga anak ko, pinaghihinalaan niyang hindi niya kadugo. Masakit yun bilang isang babae. Kaya humantong kami sa paghihiwalay sa maayos na paraan. Kaya sana, hayaan mo akong magmahal muli ng taong tatanggapin kayo ng buong buo. Pero inay, hindi niyo po naiintindihan. Saka ang alam ko lang noon, kayo ang unang nagkamali kay Itay. Dahil bata ka pa noon, ano ba ang dapat kong intindihin sa'yo, Ada? Hindi ka naman nagsasabi kung ano ba yun. Kasi po, Tama na yan. Hindi rin aamin yan. Dalhin mo na ako sa kakilala mong mangkukulam at ipapakontra ko tong sakit ko. Nang malaman ng taong gumagawa nito sa akin na kaya ko siyang labanan. Ipagtatapat na sana ni Ada ang tungkol sa namamagitan sa kanila noon ni Raul. Subalit biglang sumingit ang lalaki para hindi siya makapagsalita sa ina. Sa masamang tinging ipinukol sa kanya ng asawa ni Lenda, natitiyak niyang isa yung pagbabanta sa buhay nilang mag-ina. Kaya naman kailangang kumilos ni Ada para hindi na siya mapigilan pa ng taong tatapat sa kanyang kakayahan. Gagawin niyang pinakamatinding hakbang sa huling pag-atake niya sa lalaking pinagsimulan ng lahat. Nagtatakbo siya ng mabilis sa may lababo at muli niyang inilabas ang kanyang mga kinain. Siguro'y dahil sa itsura ni Raul na mula sa nakakadiring mga bukol, ay nagsilabasan na rin ang mga nana at tubig nito sa katawan. Walang iniwan sa paltos ng apoy sa pagkasunog ng balat. Kaya naman paulit-ulit siyang dumuduwal sa tuwing naaalalang mukhang yun ni Raul. Samantala ay pinuntahan nga ni Raul at Aling Lenda ang sinasabi ng huli na kakilala nitong mangkukulam. Sigurado ko bang ito ng bahay ng kaibigan mo? Oo, mahal. Kaya lang mukhang walang tao. Bukod sa nakasaradong pinto, marami ring basura ang makikita sa paligid. Hayaan mo at magtatawag rin ako sa mga kapitbahay niya. Huwag na. Hindi ko na matatagalan ng sakit, mahal ko. Gusto ko nang umuwi. Wala silang nagawa kundi ang bumalik sa kanilang tahanan. Bigo silang makaharap ang tinutukoy ni Aling Lenda na kaibigang mangkukulam. Nang nasa bahay na sila, ay biglang nakaramdam muli si Raul ng matinding pananakit ng tiyan. Para itong kandilang unti-unting nauupos habang napapahiga sa simento. Lumalabas na ang tubig na may kasamang dugo na kumakalat na rin sa sahig ng kanilang sala. Maging si Lucio ay nataranta na rin nang makitang sinasapit ni Raul. Nangingisay ito na unti-unting nalalagas ang buhok. Kumukulubot ang balat hanggang sa para na itong inihaw na talong. Nawalan ito ng malay na naging dahilan para muli itong bumalik sa dati nitong itsura. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Malayang naglandas ang mga luha sa pisngi ni Aling Lenda. Kakaiba ang sakit na dumapos sa kanyang asawa. Malakas ang kutob niya na matindi ang galit ng kumukulam kay Raul. Hindi basta-basta mangkukulam ang gumawa nito, kundi isang malupit na mangkukulam na may alam ng takpol. Iisang tao lang ang alam niyang makakatulong sa kanyang problema. Subalit may posibilidad din na baka ito mismo ang kumukulam sa kanyang asawa. Pero imposible dahil matagal na panahon nang huli silang magkita. Kinapa ni Lenda ang bulsa ng pantalon ng asawa hanggang sa mga polo at dating mga suot na damit ni Raul. Maging ang mga hinubad nito ay isa-isa niyang kinapa at doon nakumpirma niya ang isang bagay na kinatatakutan niya. Ang kaputol ng papel na ginamit sa pangungulam kay Raul. Ito rin ang kontra sa kulam na inilagay ng taong gumawa nun sa kanyang asawa. Isang tao rin ang may alam ng ganong klaseng karunungan. Diyos ko, huwag naman sanang pahintulutan ng may kapalang mga bagay na gumugulo sa aking isipan. Huwag po. Ito ba ang parusa sa pagmamahal ko ng isang taong nagsanla ng kaluluwa sa kadiliman? Napaluha na lang si Aling Lenda habang hawak-hawak ang papel na nakuha niya sa bulsa ng polong una niyang plinansya nang magtalo sila ni Ada.
Malakas ang kutob niyang malalaman din niya ang buong katotohanan ng taong kailangan niyang iligtas sa pagkahumaling sa kapangyarihang tinataglay ng kulam. Hinayaan niyang matulog si Raul sa sahig at tahimik siyang umalis mag-isa papunta sa bahay ng lalaking makakatulong sa kanilang problema. Ang lalaking una niyang minahal, ang ama ni na Ada at Lucio. Para sa kaligtasan ni Raul, ibababa niya ang kanyang ego sa harap mismo ng lalaking gumawa ng kanyang balat sa mukha. Pagbaba niya sa jeep na kanyang sinakyan, ay sumalubong sa kanya ang lumang bahay na dati nilang tirahan. Mukhang napabayaan yon. Ngunit napansin niya ang lalaking hirap sa pagtayo. Marami itong sugat sa katawan. Hindi niya inaasahan na madadatnan sa masaklap na kalagayan ng lalaking kanyang pinuntahan. Katulad ng nangyari kay Raul, ay ganun din ang sinapit nito. Pwede ka bang makausap, Pilo? Anong masamang hangin ang nagtulak sa'yo para bisitahin mo ko? Wala, Pilo. Kailangan ko lang ng tulong mo. Tulong para kanino? Sa lalaking ipinalit mo sa akin? Hindi mo ba nakikita ang masama rin ang kalagayan ko? Bigla na lang akong dinapuan ng sakit na ganito. Karma ko na yata ito sa lahat ng mga napatay ko. Maliban kay Raul, may iba akong sadya sa'yo. Tungkol sa bagay na nahanap ko sa bulsa ng damit ng asawa ko. Inilabas ni Lenda ang kapirasong papel na nakaipit sa kanyang wallet at ipinakita yun sa dati niyang asawang si Pilo. Nakakunot ang noo na kinuha ni Pilo ang papel na yun sa palad niya. Saka muling tumingin sa mga mata ni Lenda. Yan lang ang nag-iisang bagay na nahanap ko sa polo ni Raul. Sa tingin ko makakatulong yan para mahanap ko ang taong kumukulam sa asawa ko. Pero noong takpol na ako lang nakakalam. Imposible. Pero kinukulam ang asawa mo, Lenda. Gusto ko makita ang kalagayan ng asawa mo. Katulad lang din ng sinapit mo, Pilo. Ang ipinagtataka ko lang, bakit? Anong kasalanan ng asawa ko at kailangan magdusa siya ng ganito? Susubukan kong alamin kung saan at sino ang gumawa nito. At kung ano ang dahilan ng kumulam sa asawa mo. Kinuha ni Pilo ang mga bote ng alak na may lamang ahas sa loob. Saka naglagay sa lusang plato o yung klase ng platong ginagamit na pangontra ng kulam at iba pang elemento at doon kasamang inilapag ang papel. Lumutang ang papel saka nagpaikot-ikot sa ibabaw. Nagkulay pula ang papel at lumikha ito ng takot sa mukha ni Pilo. May hinala yung asawa mo. Matinding galit ang nakikita kong gumamit ng ganitong kaalaman. Naghahangad ang mangkukulam ng kamatayan sa pamamagitan ng unti-unting pagkasunog ng kanyang laman. Mapipigilan mo ba to, Pilo? Hindi ako naniniwalang may ginahasa ang asawa ko. Mabait siya. Hindi niya yung magagawa. Tanggapin mo ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Kailangan ko makita ang iyong asawa habang dumaranas siya ng matinding sakit. Doon ko lang malalaman kung sino ang taong hinalay niya. Kailangan mo sumama sa bahay. Tama, para mabisita mo na rin ang mga anak natin. Matagal ka nang hinahanap ng panganay natin. Kumusta ng panganay natin si Madeline? Magmula nang magkahiwalay tayo, nagrebelde ng anak natin. Matagal na niya akong sinisisi sa pag-aakalang nanlalaki ako. Pero ngayon alam na niya. Sana'y hindi pa huli ang lahat para magbago na siya ng landas. Ang gusto ko magkita kayo muli ng mga anak natin. Lalo na sa kalagayan mong yan. Ano pa kasing nangyari at dinapuan ka ng sakit sa balat? Hindi ko alam, Lenda. Pero kulam to marahil. Ginantihan na ako ng mga taong nasaktan ko dati. Teka, hindi ba't pwede ka rin dapuan ng matinding karamdaman kapag naisali mo na ang kakayahan mo sa kadugo mo? Imposible yung mga sinasabi mo, Lenda. Hindi ba't kaya ako piniling lumayo? Ay para hindi matutunan ng mga anak natin ang aking lihim na karunungan. Malakas ang kutob kong gagaling din ako. Dahil napapaglabanan ko naman ang sakit. Pero sa nakikita ko, Pilo, magkapareho talaga kayo ng sinapit ni Raul. Kaya nga sasama ako sa'yo sa pagbalik mo sa iyong tinitirhan. Para makumpirma ko ang ilang mga bagay na gumugulo sa isip ko.
Matagal nang hindi nagkikita ang mag-asawa. Ganun pa man ay nagkasundo pa rin sila na alamin ang totoong misteryong bumabalot sa kani-kanilang problema. Kahit nanghihina na, ay nakuha pa rin ni Pilo na tulungan ng dating asawa sa problemang kinakaharap nito. Ano man ang kanilang pinagdaanan sa buhay, ay kaya pa rin nilang muling magpatawad sa isa't isa. Tanggap na nilang hindi na sila ang makakapagpasaya sa mga pusong minsan nang winasak ng isang itim na karunungan. Pagdating sa bahay ni Lenda, nadatnan nilang naroroon pa rin ang walang malay na si Raul. Imbis na hanapin ni Lenda ang mga anak para sa kanyang panauhin, ay mas nag-alala ito sa kaawa-awang sinapit ni Raul. Inilabas ni Pilo ang dalang posporo at naglabas ng palito. Saka inipit yun sa pagitan ng hintuturo sa kaliwang kamay ni Raul. Bigla itong umigtad na tila nasasaktan, saka nagsalita. Pero ang boses nito'y hindi boses ng isang lalaki. Sa halip ay boses ng isang babae na sumasagot sa mga katanungan ni Pilo. Ikaw ba ang kumulam sa lalaking to? Bakit mo siya pinahihirapan? Anong kasalanan niya sa'yo? Dahil ginahasa niya ako ng paulit-ulit. Pinagbabantaan na papatayin ako at ng mga mahal ko sa buhay kapag hindi ko siya pinagbigyan sa gusto niya. Gamit ang katawan ni Raul, nagawang kausapin ni Pilo ang mangkukulam na kumukulam mismo sa katawan ni Raul. Nasaan ka ngayon? Huwag ka na magtangkang lumaban pa. Dahil alam ko ang pangontra sa takbol. Hawak ko ngayon ang kaputol na papel na pinagsulatan mo. Sa sandaling puritin ko ito at isubo ko kay Raul. Ang lahat ng kanyang nararamdaman ay malilipat sa'yo. Babalik sa katawan mo ang lahat ng ginawa mo sa lalaking to. Kahit na alam niyo ang ginawa sa akin ng lalaking to, itutuloy niyo pa rin ang pagpigil sa ginagawa ko. Sino ka ba? Ano ang pangalan mo? Kahit anong pagpapahirap ang gawin ni Pilo sa kalabang mangkukulam, ay hindi niya maintindihan kung bakit nararamdaman din ng kanyang katawan. Tila bumabalik sa kanya ang ginagawa niyang pag-atake sa kalaban. Kakaiba ang lakas at presensya ng kumukulam kay Raul dahil apektado ang kanyang katawan. Matindi ang sakit ng pagbalik sa kanya ng mangkukulam. Ganun pa man, ay malakas ang hinala niyang nabigyan na ng kasagutan ng mga tanong sa kanyang isipan. Gagawin na sana niya ang pagpatay sa kalabang mangkukulam nang biglang makarinig sila ng mga kalampag sa isang silid na katabi ng silid ni Lenda. Impit na sigaw ng babaeng nasasaktan mula sa silid na yun ang nagpatigil sa kamay ni Pilo. May kung anong puwersa rin na nakapagpatumba sa kanya sa sahig at tuluyang namilipit na rin sa sakit. Kakaiba ang pagguhit ng kirot sa kaibuturan ng kanyang katawan. Maya-maya'y iniluwa sa pinto ng silid na yon ang isang pamilyar na babae. Dahil hindi na makayanan ni Ada ang labis na pananakit ng kanyang kalamnan at bituka, ay nagpumilit siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ganun na lang ang paghihilakbot niya nang makita si Pilo habang nakahandusay sa sahig katabi ng katawan ni Raul. Bakit ka naririto, Ada? Anong ginagawa mo sa bahay ni Lenda? Magkasabay silang napatda sa kanilang mga kinalalagyan matapos makita ang bawat isa. Nagpalipat-lipat ang mga tinginan nila sa isa't isa. Ngayon ay mas luminaw na ang katotohanang nalantad sa kanilang mga harapan. Maling tao ang napagpasahan ni Pilo ng kulam. Ito ang kapalit kapag nagkamali siya ng mapagbibigyan. Lahat ay bumabalik sa pinagmulan. Magkakilala kayo? Kailan pa? Saan kayo nagkakilala? Ikaw ang may kagagawa nito sa anak natin, Pilo. Inay, sino siya sa buhay niyo? Hindi maaari. Bakit hindi nakilala ni Adang sariling ama at ganun rin ito sa kanya? Dahil ba ng mga panahon na yon ay bata pa siya? At ang mukha ng kanyang ama ay nakilala niya lang sa itsura na parang isang ermitanyo? At dahil matagal na panahon na ang lumipas, nakalimutan na rin ito marahil ang kanyang itsura. Ang mga bagay na imposibleng mangyari noon, ngayon ay nagkakatotoo na.
Sinagot naman ni Pilo ang tanong ni Lenda kung paano sila nagkita at nagkakilala ni Ada. Ikinuwento niya ang mga dapat ikwento, kasama na pati yung pagpapasa niya kay Ada ng karunungang itim. Kung ganon, ikaw pala Ada ang tinutukoy ni Pilo na kumukulam kay Raul ko. Ikaw din ang ginahasa at pinagsamantalahan ng lalaking to. Dinala ko pala ang hayop na to sa pamamahay ko para lamang ipahamak ka. Opo, inay. Dati ko po siyang kasintahan. Nang minsan malasing ako, paulit-ulit niya akong pinagsamantalahan. Hanggang dito sa bahay kinagapang niya ako sa kwarto ko. Kaya gustong gusto ko na mapaalis siya rito sa bahay. Pero ilang beses niya siyang pinagtatanggol. Kaya nagawa kong paganahin sa kanyang ipinasang itim na karunungan sa akin ni Pilo. Hindi ko magawang ipagtapat sa inyo ang nangyayari sa amin. Dahil alam ko masasaktan kayo sa sandaling malaman niyo ang totoo. Patawarin niyo po ako, inay. Hindi ko alam anak na may ganyan ka palang pinagdadaanan. Ang sama ko palang ina. Pagkatapos nagkita na kayo ni Pilo sa club at muntik pang sumiping sa'yo ang ama mo mismo. Diyos ko, ano tong nangyayari? Bakit ito ang parusang ibinigay mo sa amin? Napasabunot si Lenda sa sarili niyang buhok nang luminaw sa kanya ang punot dulo ng lahat. Wala siyang kaalam-alam na biktima na pala ng pang-aabuso ang anak niyang si Ada. Ang masakit pa, isa pa siya sa mga naging dahilan ng pagdurusa ng anak kung bakit napariwara ito at sinira ang buhay. At ngayon, alipin na rin ito ng kulam na iniiwasan nilang mangyari ni Pilo. Kaya mas pinili nilang magkahiwalay. Diyos ko, sa'yo pa Ada na ipasa ang karunungang itim. Yan ang dahilan kung bakit ayaw kong makisama sa iyong ama noon. Ito ang kinatatakutan kong mangyari, pero nangyari pa rin. Kaya pala sa tuwing gumagamit ka ng takpol, sa iyong ama bumabalik ang kulam dahil magkadugo kayo. Magkakonekta ang inyong mga katawan. Pareho kayong magdurusa. Mabuti na lang pala at si Pilo ang nilapitan ko dahil kung nagkataon ibang taong gumamot kay Raul, malamang sa mga oras na ito, pareho kayong pinaglalamayan. Kapag itinuloy mo pa yan, Ada, isa sa inyong dalawa ni Pilo ang mamamatay. Ayokong pareho kayong mawala sa akin. Napaluhod sa saik si Aling Lenda sa labis na pagdurusa ng kanyang kalooban sa mapait na sinapit ng kanyang pamilya. Ngayon ay pinanghihinaan na siya ng loob dahil sa mga nangyari. Hindi ko alam, inay. Masyado akong naging makasarili. Nagalit ako sa mga lalaki. Kaya nagawa ko ang bagay na to. Hindi ko rin alam na ama ko pala si Pilo. Pero bakit hindi niya ako nakilala? Mahirap ipaliwanag ang dahilan kung bakit hindi nakilala ni Pilo si Ada. Marahil binago na sila ng mga karanasan nila sa buhay. Kaya sa muli nilang pagkikita ay hindi sila nagkakilalanan. Pinilit makatayo ni Pilo mula sa kinahihigaang sahig para makalapit sa kanyang mag-ina. Pati si Lucio na hindi pa rin lubusan naiintindihan ng mga nangyayari ay napapaluha na rin na payakap sa katawan ni Pilo. Bakas din ang takot sa mukha ng binatilyo sa mga eksenang nasaksihan. Kitang-kita rin sa itsura ni Pilo ang labis na pagdurusa ng kanyang kalooban. Ang mga sugat, bukol at paso nito sa katawan ay hindi pa sapat na kabayaran sa mga nagawa niyang kasalanan at pagkukulang. Ang malubha niyang karamdaman na magpapatunay na hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya ang bawat masamang kilos ng mga taong sumasamba sa kampon ng kadiliman at naglalapat siya ng karampatang parusa. May magagawa pa bang paraan para mawala ang mga sakit ninyo, Pilo? Kailangan maagapan ng iniinda ninyong sakit nang hindi na lumala pa. Meron, Lenda. Kailangan pagdikitin ng papel at sunugin ang itim na kandilang ginagamit ni Ada. Sa ganung paraan, mawawala ang mga sugat namin sa katawan at babalik kami sa dati naming itsura. Samantala habang nagsasalita pa si Pilo, ay hindi nila napapansin ang tahimik at pasimpleng pagkilos ni Raul sa kanilang likuran.
Paano naman ako? Akala niyo ba hayaan ko ba kayo mabuhay? Nagkakamali kayo! Ikaw, Ada, sa'yo pala nang galing ang mga iniinda kong sakit. Ikaw palang daga ka ang kumukulam sa akin! Nagulat sila sa muling pagtayo ni Raul. At lalo pa silang nagulat nang bigla itong may dinukot na nakaipit sa may bewang nito. Isang matalim at makintab na lanseta. Napaatras silang lahat at kinabahan sa maaaring mangyari. Walang ano-ano'y biglang sinugod ni Raul si Ada. Ano pat napatili kapwa sina Ada at Aling Lenda. Tinangkapan ni Ada na umiwas at tumakbo. Mamamatay ka ngayon din, Ada! Mamamatay kang hayop ka! Pagbabayaran kita sa ginawa mo sa akin! Wag, Raul! Huwag masasaktan ang anak ko! Ngunit nabigong masunggaban ni Raul si Ada dahil mabilis ang naging pagkilos ni Pilo. Sinamantala niya ang panghihina ni Raul at ang paika-ikang paghakbang nito. Malakas niyang sinipa papatid ang isa nitong paa, dahilan para mawala ng balanse si Raul at tuluyan nitong matumbat masubsob sa sahig. Tinangka muling bumangon ni Raul. Mas tumindi pa ang galit niya at pagnanais na makapaghiganti. Nanggigigil pati ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang lanseta. Ngunit hindi na hinayaan pa ni Pilo na makabuelo pa si Raul. Hindi siya makakapayag na pagtangkaan pa nitong muli ang buhay ng kanyang anak o ang saktan man ng dati niyang asawa. Mabilis at sunod-sunod na pinagsisipa ni Pilo si Raul hanggang sa mabitiwan nito at tumilapon ng hawak na lanseta. Hindi pa nakontento'y dinaluhong na rin niya si Raul at walang humpay na pinagsususuntok sa mukha nito. Walang hiya kang gago ka! Hindi ka na dapat mabuhay pang hayop ka! Binaboy mo ang anak ko! Patuloy na pinagsusuntok ni Pilo si Raul. Wala siyang balak tantanan nito pagkat minumura pa siya at ang kanyang pamilya. Hanggang sa maging duguan na ang mukha ni Raul. At halos mamaos na ang boses at hindi na halos makapagsalita. Tama na, Pilo! Baka mapatay mo siya! Ayoko makulong ka ng dahil sa hayop na yan! Hinihingal si Pilo nang huminto. Eksakto namang halos wala ng malay si Raul. Ang galit niya sa lalaki ay paunti-unti ring humupa lalo na nang makita niyang hindi nasaktan si Ada. Nang makabawi ng hininga ay bumaling naman siya ngayon kay Ada. Natahimik pa ring lumuluha dahil sa mga pangyayari. Muntik na siyang magawa ng masama ni Raul. Ada anak. Patawarin mo sana ako, anak. Mas lalo kong napahamak ng dali sa mga maling desisyon ko. Talagang iba kung magbirong tadhana. Muli niya tayong pinagtagpo, ngunit para lang ipamukha sa atin ang kaakibat at kahinat na ng paggawa ng mga maling pagpapasya. Ako rin, anak. Patawarin mo ko. Ngayon ko lang naiisip na sarili ko lang pala ang iniintindi ko. Talagang wala akong alam sa mga pinagdaanan mo. Kung alam ko lang ang mga ginawa sa'yo ng Raul mo, hindi ko talaga maaatim na patirahin pa siya rito sa bahay natin. Patawarin mo ko, anak. Nagkayakapan at nagkapatawaran ng buong pamilya at napuno ng mga iyakan ng pagkasabik nila sa isa't isa. Patawarin niyo rin po ako, Inay. Masyado kitang mahal kung kaya hindi ko na ipagtapat agad sa inyo ang buong katotohanan. Ayaw po kitang masaktan. Pangako, magbabago na po ako magmula ngayon. Hindi na po ako magiging kasangkapan ng mga lalaking naghahanap ng panandaliang aliw. Itutuwid ko po ang landas ko. Salamat, Ada, anak. Ngayon alam ko na kung bakit magaang ang loob ko sa noon pa. Anak pala kita. Hayaan mo. Babawi ako. Tutulungan ka namin ng inay mo sa pagbabagong buhay mo. Makalipas ang 5 taon ay isa ng ganap na teacher si Ada. Nagtuturo siya sa isang paaralan. Ang tinuturo niya ay hindi tungkol sa itim na karunungan. Tinalikuran na niyang walang kwentang karunungang yon. Nagkabalikan ng kanyang mga magulang at nagpakasal sa simbahan.
Nakulong naman si Raul. Nahatulan ito ng habang buhay na pagkakabilanggo. Dahil sa mga nangyari noong kinulam ito ni Ada, ay nasira ang mukha nito at nagbagong itsura. Nawala ang dating gwapo nitong mukha. Napalitan ng sunog na mukha at tadtad na nakakadiring tignan ng mga peklat. Mama, kawawa naman po si Ate Ada. Pero mali rin po ang ginawa niya. Hindi tamang gumamit siya ng karunungang itim para lang gumanti kay Raul. Ano na pong nangyari sa kanya? Nahaplos ni Ada ang mahabang buhok ng kanyang anak. Ang simpleng pagduduwal niya noon na inaakalang dahil lang sa pandidiri kay Raul ay senyales na pala ng isang babaeng nagdadalang tao. Nagbunga ang pangahalay sa kanya ni Raul. Ngunit hindi niya pinagsisisihan ang pagdating sa buhay niya ng kanyang anak. Bilang isang solong ina, ay imumulat niya ito sa kabutihan at hindi sa kasamaang muntik na niyang kaaniban. Kasalukuyan silang nasa balkonahe ng kanyang anak sa bago niyang biling bahay. Malayo sa lugar na nagpapaalala sa kanya sa nakaraan niyang hanap buhay. Nakabangon na siya at nagkaroon na ng bagong pag-asa. Siyempre masayang-masaya na ngayon si Ate Ada, anak. Natagpuan na kasi niyang tunay na kabutihan sa kanyang puso. Saka tama ka, anak. Maling gumanti sa taong nagkasala sa'yo. Gamit ang karunungang itim. Kasi kung gagantihan mo rin ng masama ang nagkasala sa'yo, pwedeng sumobra ang ganti mo. At pagkatapos, babalik sa'yo at pwede pang madamay ang pamilya mo. Ipasa Diyos na lang natin ang paghihigante. Kasi kung siyang maghihigante para sa atin, sapat lang ang ganteng ilalapat niya. Isa pa, kapag gumanti ang Diyos, sinisiguro niyang pagsisisihan ng tao ang maling ginawa niya at hahangaring mahanap muli ang kabutihan sa puso niya. Katulad na lang ng nangyari sa ama mo. Siguro nahanap na rin niya ngayon ang kabutihan sa kanyang puso. Natuwa at malapad na napangiti si Isagani sa mahabang litanya ni Ada. Maging si Ada ay malapad na napangiti dahil sa labis na kasiyahang nadarama. So paano yan, anak? Isasara ko na ang kwento ng buhay ni Ada. Saka payakap nga, anak. Ang swerte ko at nagkaroon ako ng isang mabuting anak na katulad mo na magtutuwid ng landas ko. At ang cute-cute mo rin, anak. Dahil kay Isagani, ay unti-unti na ring nabubura kay Ada ang mga alaalang gusto na niyang makalimutan. Ibabaon na lang niya sa limot ang lahat. Sapat nang natutunan niyang walang magandang maidudulot ang paghahangad ng paghihigante sa kapwa. Lalo na kung nagmula sa karunungang itim, tulad ng pangkukulam. Magtiwala sa hustisyang ilalapat ng Diyos. Ang Diyos lang naman talaga ang may karapatang magparusa sa mga taong nagkasala. Dahil siya ang lubos na nakakabatid ng totoong punot dulo ng lahat. Wakas,